Kailangan lang natin na isang West para tatlong West ngayon na magsabi na walang jurisdiction at dalawang West, biski sabihin nila may jurisdiction, maging minorya. So kinakailangan lang natin mapalitan yung boto ng isang West para makauwi na si Tatay Digong at mukhang pinag-iisipan ng mas malalim ngayon ng mga West ng Appellate Tribunal yung issue ng jurisdiction. Ito yung dahilan kung ba't nagrereklamo yung mga abogado ni Tatay Digong para maintindihan natin lahat. Kasi nga naman, kapag ang Appellate Tribunal ay nagdesisyon na wala ng jurisdiction ang ICC, ibig sabihin yan, uuwi na si Tatay Digong. Tapan po natin na kahapon po lumabas itong balita nito na ang ICC ay itinapubliko na meron pang 5 co-perpetrators si Tatay Digong. Kasama na dyan si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, si General Albayalde, si Secretary Vit Aguirre, at meron pang isang dating chief ng PNP na hindi ko maalala kung sino, pang 5. Pasensya na po kayo, no? Pero at least pag hindi ko nabanggit ang pangalan nyo, eh hindi kayo kasama dun sa wanted list ng ICC. Ngayon, nagreklamo ang mga abogado ni Tatay Digong, bakit daw isinapubliko yan? Bakit nga naman isinapubliko yan? No? Nagkaroon kasi ng rule ang ICC na henceforth, lahat ng magkakaroon ng warrant of arrest treated as confidential. So hindi inaanunsyo. Pero ano ang motibo ng ICC at inanunsyo itong 5 co-perpetrators samantalang ang hukuman mismo nagsabi na dapat confidential, no? Hanggang hindi pa naaaresto, hindi nga dapat pangalanan kung sino yung mga may warrant of arrest. Kaya nagrereklamo ang mga abogado ni Tatay Digong dahil alam niyo naman sa 23 ng buwan na ito, magkakaroon ng confirmation of charges. Yan nga yung proseso kung saan titignan kung merong probable cause para magpatuloy ang kaso sa trial. Diyan nga po yung nagkakaiba ang proseso sa Pilipinas at saka dito sa ICC. Ang proseso sa Pilipinas, walang warrant of arrest hanggang matapos ang preliminary investigation. At sa preliminary investigation, titignan kung merong probable cause. Ano ibig sabihin ng probable cause? Na merong krimen na posibleng nangyari at posible nga na yung nasasakdal ang gumawa ng krimen. Yung sa ICC, ang pagkakaiba, napakababaw ng ebidensya kinakailangan para magkaroon ng warrant of arrest. Good grounds lamang. At kaya naman nagkaroon ng pagbabalanse yan dahil napakababaw ng ebidensya na hinihingi para magkaroon ng warrant of arrest, binibigyan ng karapatan na magkaroon ng interim release. So bagamat merong warrant of arrest, dahil mababaw lang ebidensya, good grounds, babalansehin naman yan na kinakailangan bigyan ng interim release. Pero alam naman natin na hindi na pagbigyan ng interim release si Tatay Digong ang dahil sabi nila, meron daw posibilidad na tumakas, miski natutumba na sa paglalakad na mag-isa si Tatay Digong, at meron pa raw pagkakataon si Tatay Digong na gumawa pa ng ibang mga krimen at syempre posible pa rin daw na takutin mga ebidensya at sirain ng mga ebidensya laban sa kanya. Na linabanan naman ng mga abogado ni Tatay Digong, sinasabi na yung kanyang physical and mental condition ay imposible na yung mga sinasabi nila, no? At inatempan nilang umapila doon sa appellate chamber yung desisyon na sa yung kakayahan ni Tatay Digong na harapin itong mga paratang sa kanya, no? Pero dininay po yan ng pretrial chamber. Ibig sabihin, pinal na. Hindi mabibigyan ng interim release si Tatay Digong at hindi mabibigyan ng panandaliang pagpigil muli ng proseso at tuloy-tuloy na yan na parang trend. Ako naman, dati-dati ko pang sinasabi at alam yan ng pamilya na wala talaga akong inaasahan sa ICC. Kaya nga, early on, yung remedyong naiisip ko, hindi sa ICC. Ang remedyong naisip ko nga, dati pa yan, pero hindi ko na pinipilit dahil sinabi na ng pamilya, hindi nila gagawin yan, ay talagang i-invoke yung obligasyon ng Netherlands bilang siyang may-ari ng kulungan, bilang kung saan ang teritoryo kung saan nakakulong si Tatay Digong, yung kanilang obligasyon na itaguyod at protektahan ang karapatang pantao ni Tatay Digong sa due process. At dahil nga siya ay kinulong na hindi sang-ayon sa proseso ng ICC, sinasabi natin na siya ay nakidnap. At dahil dyan, may obligasyon talaga ang Netherlands kung sino nagkukulong sa kanya at kung saan siya nakakulong na itaguyod yung kanyang karapatang pantao. Kasi sa mulat-mula, alam ko na walang maasahan sa ICC. Bakit? Kaya naman sinampahan ng kaso si ICC para makumbinse yung mga nagbabantang aalis ng mga bansa, yung buong African Union, na hindi lang mga itim at mga Aprikano ang pinupuruhan nila. Kaya nga, binadali nila yung proseso ni Tatay Digong para sabihin sa mga Aprikano ngayon, ay nako, kita niyo yan, may kinasuhan kami, hindi Aprikano, Asyano, si Tatay Digong.
Pero talagang malinaw po ha, wala nang jurisdiction ang ICC sa um, kay Tatay Digong dahil malinaw. Voluntaryo ang pagiging miyembro ng korte at dahil voluntaryo yan, may karapatan din ng mga bansa na bumitiw. Kaya nga lang po ang requirement, hindi po pwedeng maging epektibo yung pagbibitiw ura-urada, bibigyan ng 1 taon yan para maging epektibo. At doon sa loob ng 1 taon, dyan dapat gumalaw ang hukuman kung gusto nilang gumalaw sa isang nasimulan ng pag-aaral kung magsasapangan ng paglilitis. So dapat yung proseso sa hukuman ay magsimula sa loob lamang ng 1 taon matapos na ma-deposito yung instrument ng pag-withdraw. Pero dito po sa Pilipinas, 2 taon na nagsimula. Kaya nga, nung naunang pagkakataon na itong issue ng jurisdiction ay nadala na sa ICC, 3 huwes lamang ang nagsabi na merong jurisdiction ng hukuman, 2 huwes, ito pa yung mga senior judges, so yung chairman ng appellate committee kasama na po ay nagsabing wala ng jurisdiction dahil nung nagsimula ang korte na na bigyan ng abiso ang prosecutor na magsimula ng preliminary investigation, 2 taon na yan. Hindi na miyembro ang Pilipinas nung nagsimula sila ng preliminary investigation at therefore wala ng jurisdiction. Pero dahil 3-2 nga ang butuhan, patuloy pa rin yung kaso. Pero ang sabi talaga ng hukuman, nung unang pagkakataon na yon, yan ay without prejudice doon sa decision on jurisdiction. At ngayon nga, nakabinbin sa appellate tribunal yung issue ng jurisdiction. At ako naman po, parang mas malakas ang pag-asa natin ngayon kasi bagamat nagsumiti na ng mga posisyon ng parehong partida, ang prosecution at si Tatay Digong, abay humingi pa ng karagdagang observations ang hukuman doon sa issue ng jurisdiction. So talagang pinag-iisipan ngayon ng hukuman. At ang kailangan lang natin na 1 huwes para 3 huwes ngayon na magsabi na walang jurisdiction at 2 huwes, biski sabihin nila may jurisdiction, maging minorya. So kinakailangan lang natin mapalitan yung boto ng 1 huwes para makauwi na si Tatay Digong at mukhang pinag-iisipan ng mas malalim ngayon ng mga huwes ng appellate tribunal yung issue ng jurisdiction. Ito yung dahilan kung ba't nagrereklamo yung mga abogado ni Tatay Digong para maintindihan natin lahat. Kasi nga naman, kapag ang appellate tribunal ay nagdesisyon na wala ng jurisdiction ang ICC, ibig sabihin yan, uuwi na si Tatay Digong. At ano pa ang dahilan para i-anunsyo kung sino di umano mga core perpetrator kung madi-dismiss naman talaga ang kaso dahil wala ng jurisdiction ang hukuman. Ibig sabihin yan, kapag na-dismiss dahil lack of jurisdiction, although ang nagsampa niyan ay si Tatay Digong, lahat ng mga co-perpetrators di umano makikinabang. Kasi either meron o walang jurisdiction ng hukuman at kahit na anong pang ebidensya ingawa-ngawa nila dyan dahil wala na nga jurisdiction ng hukuman, wala na kahit sinong po pwedeng mailiti sa ICC. So ang tanong, bakit ang ICC mismo nag-release ng isang confidential information kung sino pa yung 5 co-perpetrators ni Tatay Digong sa panahon na inaantay na lang ang desisyon ng appellate tribunal kung meron ang jurisdiction o wala? Para baga pinaghimasukan ng pre-trial chamber yung magiging desisyon ng appellate chamber pagdating sa issue ng jurisdiction. Kasi kapag linabas mo yung mga pangalan ng co-perpetrators, para bagang itutuloy na ang kaso laban sa lahat, samantalang nag-aantay pa ng desisyon dito nga sa issue of jurisdiction. Ibig sabihin, pinangunahan ang appellate chamber. Kaya nagrereklamo ngayon ang kapo ni Tatay Digong, bakit kayo naglabas ng mga pangalan ng 5 co-perpetrator samantalang sa mulat-mula, alam naman namin kung sino yung 5 yan, pero dahil confidential information na yan, walang linabas. Kaya nga miski nung sinabi ko na meron ng warrant of arrest na natanggap ang Pilipinas para hulihin si Bato de la Rosa, walang konfirmasyon. At pati ang mga abogado ni Tatay Digong, hindi kinonfirm, hindi dininay, pero alam na nila na talagang totoo naman yung sinasabi ko. No? Pero dahil confidential yan, dahil nga ang rule ay confidential ang service of warrant of arrest ng ICC, na nahimik sila. Pero bakit ang hukuman ngayon mismo naglabas? Para bagang sinasabi nila, huwag yun nang antayin ang desisyon ng appellate tribunal dahil hindi kayo kakatigan yan. Magdidesisyon yan na walang jurisdiction, na merong jurisdiction. Pero sa tingin ko talaga, ako naman po ay ang unang-unang asyano na naging miyembro ng ICC. Naunahan ko pa lahat ng mga abogado dyan sa ICC na mag-accredit ng ICC. At ako talaga yung nangampanya para sa universal ratification ng ICC sa Asia. No? At ang sinasabi ko sa inyo,
hindi talaga intensyon ng mga bansa na kasapi ng ICC na forever, palibasa ikaw ay sumapi sa ICC, forever ka nang dapat sumunod sa mga proseso ng ICC. Hindi po. Kasi wala namang sapilitan na pagiging miyembro dyan. At kinakailangan, respectin din yung pagiging soberanyo ng mga bansa na sakop yung desisyon kung gusto pa nila manatili sa ICC or hindi na. Ngayon nga po Burundi, Pilipinas, Hungary. Yan po yung mga kailan lamang bumitiw na sa jurisdiction ng ICC. At syempre po, controversial yung Hungary kasi Hungary ay member ng European Union. Ang ICC po, ang tawag natin dyan, European Union Court. Bakit? Kasi po, halos lahat ng European countries ay miyembro niyan. At yung mga bansang Amerika, China at Russia ay hindi naman kasapi dyan. Sa Southeast Asia nga, ang tanging kasapi lang dyan ay Cambodia. O wala nang iba. Pati yung mga ating mga best friends sa Indonesia, Thailand, Malaysia, hindi naman naging miyembro ng ICC. So bakit magpupumilit ngayon ng ICC na magkaroon ng jurisdiction? Ang tanong ko, ang sagot po dyan ay simple. Yung sahod ng mga judges na prosecutors, lahat ng empleyado, dahil kung wala na si Tatay Digong, wala na silang kasong lilitisin, wala na silang silbi. At sa totoo lang, nung huling Assembly of State Party, hindi itong taon na ito, yung taon nakalipas, ayun na nga po, pinag-uusapan na kung ipagpatuloy ba ang buhay ng ICC dahil wala namang kasong nalilitis. Totoo po, marami silang mga warrant of arrest laban kay Putin, laban kay yung presidente ng Israel. Mahuhuli ba nila? Ang tanging nakarating lang sa kanila, si Tatay Digong na kinidnap at dinala nga sa ICC ng mga Marcos na bangag. So kapag nawala si Tatay Digong, talagang wala nang saysay ang ICC. Mawawalan na sila lahat ng mga hanap buhay dyan sa ICC. Pero sa akin naman, bakit naman natin bibigyan ng mas importansya yung hanap buhay ng mga nagtatrabaho sa ICC at hindi yung karapatang pantao ng mga taong merong mga kaso ngayon na nakabinbin dyan sa ICC. Dahil kung talagang wala nang suporta sa mga galing sa mga bansa ng daigdigang ICC, dapat isarado na yan. At sa tingin ko, yung ginagawa nila na nagpupumilit sila na ituloy ang paglilitis kay Tatay Digong miski wala ng jurisdiction sa Pilipinas at saka yung ginagawa nila na warrant of arrest kay Netanyahu at saka kay Putin maski hindi naman naging miyembro yan dalawang bansa na yan ng ICC, yan ay mga dahilan kung bakit wala na talagang iba pang mga estado na magiging miyembro ng ICC kasi nga pati yung mga bansa na nagsabi na kami ay magiging miyembro ng ICC, hindi namin isusurrender ang pagiging soberenya namin. At kasakop na pagiging soberenya, yung kapangyarihan na litisin lahat ng mga krimen na di umano ay nangyari sa kanilang teritoryo. At ang ICC, ang tawag nga po dyan, yan ay a court of last resort. Kasi lahat ng krimen na naganap sa mga teritoryo ng mga bansa, maski sila pa ay miyembro ng ICC, ang dapat maglitis niyan ay ang mga bansa dahil sakop yan ng kanilang soberenya. Meron pong demanda na naisampa laban sa mga Briton. Pero dahil ang Briton nga ay meron namang sariling hukuman na gumagana, hindi naman nagpatuloy ang kaso sa ICC at hinayaan nila ang lokal na hukuman ng Britanya na magdesisyon sa mga kasong yan. Pero pagdating sa Pilipinas, pinipilit nila. Kasi nga, kapit na sila sa patalim. Pag mawala si Tatay Digong, wala na silang kaso, wala na silang saysay, wala na sila pare-parehong mga trabaho. Pero naman, bakit naman binibigyan ng mas malaking importansya ang sweldo ng mga West prosecutors at empleyado at mga gwardiya ng ICC kesa dun sa karapatan ng akusado gaya ni Tatay Digong? So yan po yung kontrobersya. Bakit inanunsyo yung 5 di umano co-perpetrators ni Tatay Digong kasama na si Senator Bongo, Senator De La Rosa, dating Chief Albayalde at Secretary Vit Aguirre? May isa pa na hindi ko maalala kung sino, isang PNP chief din. Samantalang, sikreto yung proseso na yan, hindi dapat inanunsyo at isinapubliko sa panahon na nag-aantay na tayo ng desisyon, pinalang desisyon ng Appellate Chamber kung meron nga ba o walang jurisdiction ng hukuman. Sa tingin ko, dapat lang magreklamo ang kapo ni Tatay Digong dahil ang basa ko, baka ang Appellate Tribunal magdesisyon na wala talagang jurisdiction. Remember, first time na naging issue yan 3-2. 3 judges with jurisdiction, 2 judges without jurisdiction, pero yung 2 judges mas bihasa sa international law kesa doon sa 3 judges na nagsabi na merong jurisdiction. Alam niyo naman kami mga nagtuturo ng international law, nag-aaral international law, kilala naman namin kung sino mga bihasa Hindi naman lahat ng mga judges sa ICC bihasa sa international law. O requirement kasi, either bihasa ka sa international law o sa criminal law.
karamihan dyan sa ICC, criminal law. Paano yan? International court siya. So dapat balanse. Dapat hindi lang domestic criminal law kanilang karanasan, dapat naintindihan din nila ang international law dahil gaya nga ng issue ng jurisdiction. Di ba, Vienna Convention ng the Law of Treaties yan, na kapag ikaw ay naging miyembro, meron ka nga obligasyon na tuparin ang iyong obligasyon, pero nakasaad din sa Vienna Convention na po pwede ka rin bumitiw. At hindi naman forever ang iyong obligasyon na makipagtulungan kung ikaw ay bumitiw. Kaya nga, yung Rome Statute mismo ay nagbigay ng deadline, 1 year, at yan po ay na-miss ng prosecutor pagdating sa kaso ni Tatay Digong. Walang malungkot po sa 23, tinuloy din ang confirmation of charges dahil sinabi ng pre-trial chamber, hindi na po pwedeng i-apila yung issue kung kaya pa bang tumayo ni Tatay Digong given yung estado ng kanyang kalusugan at pag-iisip para sa confirmation of charges. Minamadali nila para silang tren na ayaw na nilang itigil para ma-fait accompli yung issue ng jurisdiction. Dahil kung mawala nga si Tatay Digong, wala na sila pare-parehong mga hanap buhay.